Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Welcome na ulit sa ating daily morning devotional. It's March 17, entitled The Secret of Spiritual Power. Mababasa natin yan sa In Heavenly Places na aklat at sa Gospel Workers 2:5-4. Sa ating key text is Isaiah 40 verse 31, They that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. So kung tayo ay naghihintay sa Diyos, tayo ay bibigyan ng kalakasan at makapanagumpay sa mga kahinaan, at tayo ay lilipad na kagaya ng mga agila at tatakbo at hindi manghihina, at lalakad na hindi natatakot. Much prayer is necessary to successful effort. Prayer brings power. Prayer has subdued kingdoms, wrought righteousness, obtained promises, stop the mouths of lions, quench the violence of fire, turn to flight the armies of the aliens. So, dito pa lang mapapansin natin na ang panalangin ay malaking tulong talaga. Kinakailangan ito upang maging successful ang ating mga gawain sa buhay. Dahil ang panalangin ay naghahatid sa atin ng kapangyarihan at nagbibigay din sa atin ng kalakasan upang ang mga langit na bayan ay ang pagpapala ng mga langit ay bibigyan niya tayo, ipagkakaloob sa atin. At makakamit natin ang tagumpay at ang katwiran ng ating Panginoon at ang kanyang mga pangako. Nalalaman din natin sa panalangin, malaki ang maitutulong kung nandun tayo sa peligro na buhay, napaka-problema natin, ibigay natin sa Panginoon ang ating mga kapighatian, ang ating mga pagdudurusa, dahil ito ay nalalaman natin sa sitwasyon din ni Daniel ay tinakpan ng mga anghel ng langit ang bibig ng layon sa panahon niya, at sa panahon nilang Shadrach, Meshach, Abednego ay tinanggal din o hindi sila nasunog. Ganoon din sa atin kapag tayo ay nanghihina at tayo may kalaban sa paligid. Bibigyan niya tayo ng libu-libong mga anghel na magbabantay sa ating mga daan. Jesus lived in dependence upon God and communion with Him, to the secret place of the Most High, under the shadow of the Almighty, men now and then repair. They abide for our season, and the result is manifest in noble deeds. Then their faith fails, the communion is interrupted, and the life work marred. So, ang Panginoon ay nabuhay dito na nagdedepende sa Diyos at nakikipag-ugnayan sa Kanya. Kapag tayo ay sikreto na idadaing ang ating mga panalangin sa makalangit na bayan, hindi niya tayo bibiguin, didinggin niya tayo at walang makakaharang sa pandinig ng ating Panginoon kapag idadaan natin kay Kristo ang lahat, dahil siya ang kapag tayo mag-a-abide sa Kanya, magiging resulta sa atin yung bunga ng ating mga gawa. At kapag ang ating pananampalataya ay nakulangan, huwag po tayong ma-interrupt, kundi kinakailangan na gumawa po tayo, kumilos po tayo, ating gawin ang ating buong lakas para sa Kanyang gawain. But the life of Jesus was a life of constant trust, sustained by continual communion, and His service for heaven and earth was without failure or faltering. So ang buhay ni Kristo ay buhay na may tunay na pananampalataya, tunay na pagtitiwala sa Ama. At kinakailangan din natin itong maangkin, dahil ito ay nagsusustenar sa atin ng pakikipag-ugnayan sa Kanya, ang pagsiserve natin sa langit at sa lupa, na walang takot at walang pangamba at walang kabiguan. Christian workers can never attain the highest success until they learn the secret of strength. They must give themselves time to think, to pray, to wait upon God for a renewal of physical, mental, and spiritual power. So, bilang Kristiyano, tayo kumikilos na magiging successful po ito kung nakakaalam tayo sa sikreto ng ating kalakasan. Ngunit kung hindi po ito magiging successful. Malalaman din natin na sa pamamagitan ng ating panalangin at pagbabasa ng Kanyang mga salita, bibigyan niya tayo ng kung papaano tayo gumawa. Bibigyan niya tayo ng lakas at tagumpay. At malalaman din natin yung oras ng pag-iisip sa panalangin at sa paghintay sa Diyos, kung paano niya mababago ang ating physical, mental at spiritual na kapangyarihan. They need the uplifting of His Spirit. Receiving this, they will be quickened by fresh life. The wearied frame and tired brain will be refreshed. The burdened heart will be rested. So, itinataas ng Diyos ang Kanyang Espiritu sa buhay natin kapag tayo tatanggap nito. Hindi niya ito pagkakait sa atin. At talagang
kung ating makikita ang ating mga kahinaan, mas doon mas magiging malakas ang kapangyarihan ng banal na espiritu. At ang ating mga pag-iisip ay mababago at mapupuno ng mga banal na bagay. At ang ating mga kahinaan sa ating mga puso ay makakatagpo ng kapahingahan. Prayer is the breath of the soul. It is the secret of spiritual power. No other means of grace can be substituted, and the health of the soul be preserved. Prayer brings the heart into immediate contact with the well springs of life and strengthens the sinew and muscle of the religious experience. So, ang panalangin pala, isa itong pahinga o isa itong breath ng kaluluwa. At ito yung sikreto ng espiritual na kapangyarihan para atin itong maangkin. At wala nang iba. Kapag atin itong nakasanayan na humingi sa Panginoon, na manalangin sa Kanya, na may pananampalataya at paggawa, na may pag-ibig, bibigyan niya tayo ng biyaya upang ating makapanagumpay o mapanagumpay natin ang lahat. At ang panalangin din ay naghahatid sa puso na para makipag-ugnayan sa ating Panginoon sa buhay at sa kalakasan na magbabago sa ating mga buhay, sa ating relihiyosong experience. Family prayer and public prayer have their place, but it is secret communion with God that sustains the soul life. It was in the mount with God that Moses beheld the pattern of that wonderful building which was to be the abiding place of His glory. So, ang panalangin ng pamilya at publikong panalangin ay ito yung nagdadala sa atin sa sikreto na pakikipag-ugnayan sa Diyos. At ito yung nagsusustenar sa atin ng buhay. Nagbibigay sa atin ng buhay, sa ating spiritual na buhay. At ang Diyos ay binibigyan niya din tayo ng halimbawa upang atin itong masundan, upang ma-abide tayo sa Kanyang kaluwalhatian. It is in the mount with God, the secret place of communion, that we are to contemplate His glorious ideal for humanity. Thus we shall be enabled so to fashion our character, building that to us may be fulfilled the promise. I will dwell in them and walk in them, and I will be their God, and they shall be my people. So ito yung pangako ng Panginoon sa atin, na Siya ay mananahan sa atin kapag tayo makikipag-cooperate sa Kanya. Dahil tayo inaangkin na Kanyang bayan. Dahil ito yung sikreto nung nandito pa si Jesus sa lupa, ay ang Kanyang buhay ay nagsisimbolo ng buhay bilang tunay na nananampalataya sa Diyos. At ang sikretong lugar na kung saan ay doon siya nakikipag-ugnayan sa Diyos, kinocontemplate ang kaluwalhatian ng Panginoon. Bilang isang tao, si Kristo ay nagbigay ng halimbawa para sa atin. At bilang kung papaano tayo makipag-ugnayan sa Kanya at ang ating karakter ay mabago. Kung paano tayo mag-build ng karakter na kagaya ni Kristo upang ang Kanyang pangako ay matupad nga sa atin. At yun yung pangako niya, na Siya ay lalakad sa atin, na tayo ay Kanyang bayan at Siya ang ating Diyos. Sa ating pag-aaral sa umagang ito, binibigyan niya tayo ng paalala kung paano tayo maging karapat-dapat sa Kanyang harapan. Binibigyan niya din tayo kung paano tayo lalakad. Ito yung binibigyan niya tayo ng paalala dito, na kung paano natin makipag-ugnayan sa Diyos, o ano yung sikreto ng espiritual na kapangyarihan. Ang panalangin po, mga kapatid. Ang ating pagkikipag-ugnayan sa Diyos, kung paano tayong lumakad sa Kanya. Magbakumbaba po tayong mas lumapit sa Kanya. Alamin ang ating mga kahinaan at doon tayo makipag-ugnayan sa ating Panginoon. Mahirap dahil may pride tayo, may ego tayo. Ngunit kapag tayo patay na sa ating sarili, mawawala na yung ating mga pride at lagi na ang Panginoon ang mangunguna sa atin. Ang Kanya ng boses ang ating mapapakinggan. At kapag lagi nating naririnig ang Kanyang tinig, sinusunod ang Kanyang mga kautusan, Kanyang mga paalala sa atin, ito yung magbibigay sa atin ng kalakasan. At malalaman natin ang mga bumubulong sa atin kung ito ba'y kaaway, mga kapatid. Malalaman natin ang boses ng kaaway. Kapag lagi tayong nakatuon at nalalaman natin, kapag lagi tayong nakikinig ng mga salita ng Panginoon, mas doon tayo mas lalakas, makakaalam pa. At
lubos nating maunawaan ang kanyang kaluwalhatian, ang kanyang kabanalan at ang kanyang pagligtas sa atin. Kung paano niya tayo ibinild, paano niya tayo inilikha at iniligtas. Kaya tuparin po natin ang kanyang pangako. Ialay po natin ang ating buhay sa kanya at tuparin po natin ang kanyang mga palatuntunan upang tayo ay kanyang pagpalain at siya'y lumakad sa atin. Muli, maraming salamat sa inyong pakikinig at God bless sa lahat.